chapter 1. Akong iwali dinhi ang mensahe dito sa mission conference nga gihatag sa Ginoo wa man gitugot iwali. Iwali na ako aron mura pud magtuwa sa conference. Joshua chapter 1 verse 9 to 17. Joshua 1 chapter 1 verse 9 to 17. Okay? So, kung naana mo, say amen. Okay, atong puli-pulihan og basa hangtod mahuman ta sa 17 kay mo nitong kuan sa mensahe karon nga gabi. So verse 9, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Verse 10. Pass through the host and command the people, saying, prepare your victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan to go and to possess the land which the Lord your God gaveth you to possess it. Verse 12. Verse 13. Remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest and hath given you this land. Verse 14. Verse 15, until the Lord have given your brethren rest, and he hath given you, and they also have possessed the land which the Lord your God gaveth them, then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses, the Lord's servant, gave you on this side Jordan, toward the sun rising. Verse 16. Verse 17, at nga nagbasa, according as we hearkened unto Moses in all things, so will ye hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee, as he was with Moses. The message this evening, the cause of the call. Ang hinungdan sa tawag. Magpray ta, among buhi ug dalaygon nga Dios ning Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nga amo usab nga Dios. Kami naghahiusa, napagpasalamat kanimo Ginoo, nakabaton mig Dios nga sama nimo, nga nagadugang nasab sa laing higayon, nga diin kami Ginoo magkahiusa dinhi sa balay tigumanan aron ikaw among masimba, ang imong balaang pulong o Dios among nga matun-an. Salamat sa proteksyon imong gihatag nga nakaabot gyud ang matagusa nga walay kakulian. Salamat sa mga panglawas ug salamat sa Lord nga niya ikaw nakakita man gyud sa among mga panginahanglan. Tuguti o Dios nga sa amo ang pagpadayon, ikaw Ginoo makiguban namo. Nagpadayon sa migsalig nimo Ginoo nga ug unsa may gusto nimong ipaabot sa imong katawhan, gamita kini nga mensahe. Kung doon naman kayo nakita sa matag usa kanamo nga mahimong babag sa mga panalangin ning kagabhion, pasahilo ami ug hugasi mi Ginoong Hesus, tabuni mi pinagi sa imong bililhong dugo nga magiula dito sa cross. Salamat sad kayo the Holy Spirit sa imong ministry. Ikaw mo'y amo ang comforter, ikaw mo'y among guide, ikaw mo'y among teacher. Sa nagasalig, nagatugyan ni media kanimo, nga ikaw magapataliwala namo ug ikaw sad magapuno sad sa imong ubos kalagad sa mga pulong Ginoo nga gusto nimong ipaabot sa imong mga katawhan. Padayon kami nga nagahangyo nga ang kadaugan imong ihatag o protektahi sad kung dunay nagpadulong ug ang matag panimalay usab nga gibiyaan uban sa mga butang imong gipiyal sa imong kanakan protektahi nga dili hilabtan sa among kaaway. Among gipangayo Ginoo ang kadaugan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Makalingkad. The cause of the call o ang hinungdan sa tawag. Dinhi sa verse 9 makita nato dinhi nga naa command. Command. Kanang ito, have not I command. So dunay call sa Ginoo gimando. Muna nga karong gabi kini nga passage kusganon kaayo ug porsigido kaayo ang Dios mibalik pagmando ni Joshua nga nagaingon, have not I commanded thee? Doon na day mga nag-unaan nga mga verses nga gibalik pag-remind sa Ginoo ngadto ni Joshua. Kung mabasa nato diha sa verse 7, makita nato dinha verse 6, be strong and of good courage, for unto these people
shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Sige, balik sa verse 7. Only be strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it, nor to the right hand, or nor to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law. So din makita nato mga kaigsuunan, pag abot sa verse 9, yingon nila, have not I commanded thee? Usa ka pulong ba nga, kusganon kaayo ba nga, kana bitang ipabuhat gyud. Buhatag gyud niha. Tumana gyud niha. So Christian, kung atong tanahon sa kikinabuhi ni Joshua, pareha sa ato gihapon nga kahimtang karon. Ang ilang Dios o ang atong Dios maura. Ang pulong sa Ginoo nga ilahang gitamdan maura gihapon ang pulong nga ato pagtamdan sa atong Kristohanong kinabuhi. Walay kalainan. O maingon po ka nga ang promise maura gihapon. Blessing. But dinhi ang problema o dinhi ang dakong question kay dunay command. Nagdepende ni sa response. Di kita makaingon nga, nakabato na kong tinuod nga Ginoo, automatic na. Oy, remember, ang kaluwasan, libre. But the blessing, conditional. Dili libre ang blessing. Ay, pag-ingon nga, automatic na. Siguro, tinuod na automatic nga may promise. But dunay gitawag, ipabuhat. Nga din ang blessing nga moabot sa ato. Munang makita nato dinhi, kusganon man gyud kaayo ang Dios nga nagpursige gyud nga ipatuman gyud. Kay do na siya dagkong mga rason. Kay kanibitong nakabalo ka sa unahan nga mao gyud mahitabo. Nakabantay ka di ba kusganon kay kam? Sige ba? Sige ba? Ngano man, para sa example. Kung ikaw maoy kaysa may manuwaay, naman itong mga player. Nanuwa mi atong Monday sa gabi. Nagtapad mi Sir Earl, isa, tanaw-tanaw siya sa mga player, sa lisod ka ayaw mo mapilde. Nga naman, kumpleto mo. Tulo ka buk point guard. Naay mga shooter. Naay kumpleto nga backboard. Bisa kung saan na mo, di gimi kadaog. Akong gainan, naaman sad mo. Sa nga, dito may mapilde sa experience. Pero among kauban si Soy-Soy, among kauban si Gismar, si Badir Giging, mayong kita nga, klaro na. O ngano mangyud, nga kubinsido mangyud kayo ang Ginoo, nga ipursige gyud niya nga ipatuman gyud ni Joshua. Ngingon siya nga, have not I commanded thee? Di ba nag-ingon naman ko nimo? Sa tubot pasabot, reminder na nga naa dito. Kay nga naman, naa number 1, unsa may rason sa Ginoo, nga nung porsigiro man siya. Kanang gitawag og ang Dios nakapakita na sa iyahang trabaho sa unang panahon sa nag-una ni Joshua. Kinsa man? In the time of Moses, nasa gani sa Genesis, dili lang kay nato na kay nakibalo na magita nga ang Dios, kumisido na magita nga ang Dios nagbuhatanan didto na lang ta dito ni Moses in Exodus chapter 3 verse 1. Ningon sa Exodus chapter 3, ngano nga kumbinsido kayo ang Ginoo nga tumana gyud, di ba nagasulti na ko nimo? Ngano man, naa na ko'y gibuhat before nimo. Ngano kumbinsido mi nga makadaog yun mi sa duwa, si Tata og si Mulo, si Hansin, si Pastor Titong, si Juan, naanay agi. Muna kumbinsido yun mi nga, daog yun mi. True, sa mga ni agi na. Pero si Soy-Soy, among ikauban, si Badir Giging, dili, gumagay nga. Lingaw-lingaw lang taan eh. Pero pag plaster pa lang daan, ano siya? Naganag ko, gid nawala ang play. Porte king luuya sa mga bata. Sa mga bata pa.
Pero ngano nga, nalingaw kaayo mi? Gihulagway na mo bang nana nga, through the experience nga nasinati, nga nabuhat, nga nahimo na sa una sa ilaha, kusganon kaayo, nga murabag testimony, nga mo kumbinsi sa uban, nga lahi gyud sa atong Kristohanong kinabuhi, kumbensihon sa takarong kagabihion, na hisama ni Joshua, only, ningon diha, have not I commanded, be strong, ubod God is, kinaanay, gihimo sa Ginoo, before pa ni Joshua. Christian, kinahanglan kamong mga bag-o, kamong mga naulahi kay ni Pastor Chris, wala na tay ikaduha-duha sa Ginoo, kay na tay makita dinhi. Munang ayaw kahadlok, munang ingon kay na sa verse 9. Be strong. Lain pa, of good courage. Wala na'y rason nga maluya ka, wala na'y rason nga madiscourage ka, kay naanay gipakita ang Ginoo sa ato. Ano mga nausap ba day ang Dios ni Moses o kan Joshua? Nausap ba day ang Dios ni Pastor Chris o ato? Bisag wala na ng mga tawhana, pero ang Dios nagapabili na iyang trabaho nga magkubensi nato nga ang Dios sa una o karon maura. Amen. Mo na nga usahay, young people, advantage na gid unta kaayo mo. Advantage na gid kaayo mo. Naana mo'y makita. Naanay trabaho sa Ginoo. Naanay trabaho sa grasya sa Ginoo anang mga young people nga nagtarong, unsa sila. Naana po'y mga trabaho atong mga young people nga wala nito, unsa sila. It's your choice. Munang pag-ingon ni sa Ginoo, di ba nagsulti ko nimo? Wala ba ako misugo kanimo? Usa ka word nga naanay naguna. Pagpahinumdum lang. Nga, ayaw kadlok. Ayaw kaluya. Ayaw ka discourage. Sa pagyod, be not afraid. Pagmahal sa krudo, wa na murag na usab na. Ang dagan, dapat ang Kristohanon dili makurat og ingon ana. Gano? Wala ta nagdepende sa kamahal sa krudo, kaya ang atong Ginoo wala nagdepende sa kabutang anang kalibutanan, naa tag nagdepende sa gamahanan ng Ginoo tag-iyas tanang butang. Kung mahal ang krudo, ang Ginoo po'y maghatag nimo nga ikapalit anong mahal. Anong mag-uol man ka? Pagkamahal sa krudo, mayong tangap, di na kita kalakaw ani. Ha? Mabito ng salamat ko ani nga mensahe. Lahi ng approach nako kay member man, kitugot pang giwala dito sa pastors o sa mga mag-mission. Kay conference man. Para na itong mga Kristohanon, wala natay ikaduha-duha pa sa atong Ginoo. Mo nang kumbinsido kaayo ang Dios nga ni kumbinsigyod ni Joshua. Di ba nag-ingon ko nimo? Nga naman, real yun na siya. Tinaw na, mubati matag kahadlok. Basta wa ka kaila sa imong Ginoo nga nagsugo nimo. Wala ka kasinati niya. Kay normal magid nga sa unahan, tawo mahadlok kita. Tawo ma-discourage magita. Kisa ko tayo ma-discourage. Ma-discourage magita. Pero ingon ang Ginoo, ayaw ka discourage. Munang rason sa Ginoo, nga ko'y gipakita. Munang sa verse Exodus chapter 3 verse 1, niingon diha, Exodus, adto ta. Bata pa si Joshua. During the time, kanamatay naman si Joshua o si Moses pero sa Joshua chapter 3 verse 1, now si Moses nagbantay sa karnero, sayahang ugangan. Verse 2, ugang anghel sa Ginoo mipakita sa usa ka nagdilaab nga kalayo. So, nganong si Moses, bisag watod siya ka-enjoy sa blessing dito, ang Ginoo mo po nag-alaw, nganong si Moses, taliwala sa mga daghang discouragement,
daghan ang discouragement sa katawhan nga iyang nabati, sa katawhan nga iyang gidala kaysa iyang kontra. Tumantay ka? Kung imong tanawon sa Book of Exodus, mas daghan og discouragement nga nadawat si Moses ngadto sa iyahang mga katawhan nga gidala kaysa iyahang kontra. Mura sa church, daghan ang discouragement, kaluya, kakuyaw, nga bation sa alagad sa Ginoo, dili sa unbeliever sa church. But, still ang Ginoo nga nagapakita sa iyahang pagkadiyos sa kinabuhi ni Moses. Nga aron pagkumbinsi sa katawhan sa Ginoo nga wala o dili mupasagad ang Ginoo nga mokuha nila gikan sa pagkaulipon og ibutang sila sa saad sa Ginoo nga nasaad pa didto pa sa naguna sa ilahang maginikanan. Karon in chapter 7, makita nato in Exodus chapter 7, dili lamang nga nagpakita ang Dios pinaagi sa kalayo, the burning bush. Karon nagpakita na gyud ang Ginoo og kahibulungan gyung trabaho nga pagkumbinsi ni Moses nga wa siya nasayop og di gyud siya dapat mahadlok og maluya. In verse 9 padulong sa 10, when Pharaoh shall speak unto you saying, shew a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, take thy rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. And Moses and Aaron went into the Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. Dito ang presensya sa Ginoo nagpakita dito. Dito gipakita na gid ni Moses, pagkumbinsi ni Moses nga ang Ginoo niya Dios sa kahibulungan. Nahimo nga ang rod nga iyang gibitbit nahimong serpent. Unsa ngano ito? Ngano man to nga gihimo man to sa Ginoo? Pagkumbinsi nga Dios siya sa mga imposible. Nga walay mga butang nga imposible sa Ginoo, puro posible. Karon maabot na matay na mangid si Joshua. Pagkamatay ni Joshua, didto na. Pagkamatay ni Moses si Joshua na, didto na ang lain nga muraba og pagkumbinsi na sad. Kay di man gid lalim ning magdala og ministry. Di man gid ning lalim ning magdala kag mga tao. Di gid lalim. Nagtuon ning uban nga sayon sigurong magpastor. Dili ay. Pero na may grasya sa Ginoo nga daka labaw pa sa imong problema. Salamat. Nga sa panahon ni Moses, wa pa siya namatay. Naay gipakita ang Ginoo dili lamang kahibulungan kundi ang promise sa Ginoo nga bisan wala sila time sa pagpanguma, pagpamuhi tungod kay nag-travel sila. Naa ang provision sa Ginoo. In chapter makita nato in Exodus. Makita nato sa whole book of Exodus, provision, protection, good health. Naa dito, naabagoy, nasakit nila, naabagoy, nawa, nasakit, na ospital nila dito, ultimo gali, sandal sa ilahang sapatos, within 40 years, wala nahilis. Diyan mo makita ang trabaho sa Ginoo ba? Nga kung ang Ginoo mo yung matrabaho, agoy. Pero dili na tang problema kung nakakita bata sa trabaho sa Ginoo. Nga imo lang tabunan ang gahom og trabaho sa Ginoo sa imuhang kahadlok. Munang that's why giingnan sa Ginoo si Joshua, ay kahadlok, ay kaluya. Ay kahadlok. Christian, ikaw karon, ako karon. Kita'y istoryahan sa Ginoo, ayaw kahadlok. Kay naanay gipakita ang Ginoo sa ato ang nag-una natong henerasyon. Muna kaming mga bago nga nagmisyon, proven na kaayo nga ang Ginoo nga nitubag sa ilaha, nipakita sa ilahang kay bulugang butang, mupakita sa na, depende sa ato ang pagsalig sa Ginoo. Hindi ko, dili dita dapat maluya. Munang diha makita nato, nganong kusganon kayo ang Ginoo, kung sa'y rason sa Ginoo, na nasa gipakita. Munang sa conclusive, amura bag ka na bang kumbinsido, pag kumbinsi sa Ginoo, ngayon nga, have not
Balik ta sa ato ang kuan. Text na to. Have not I commanded thee? Wa pagud ko nag-ingon nimo. So, another sad nga command nga ayaw lagi kahadlok. Sumpayan na lang ito ni. Have not I commanded thee? Sumpayan na ito. Be strong. Pag-ligon lang. Ano ba? Pag-ligon lang. Oh. Ay lang, o kahadlok. Butangan na ito lang ba? Pag-ligon lang. Ayaw lang o kaluya. Amen? Nga naman, gisulti na ako ni Munidaan sa una. Pero naabot na. Munang number 2, unsay man ang mga dagkong rason nganong kusganon kayo ang Ginoo nga ni mando ni Joshua. Number 2, ang Dios gusto pang mupakita og dagkong milagro in the time ni Joshua. And makita nato in verse 6, ningon na sa verse 6, be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. So, naana di ay gitawa, gusto pa ang Ginoo nga, ipaprove nako, nga inyo lagi, buhaton lagi nako ang akong promise, mahitabo lagi na. Kaya nasayod man siya kung ma-discourage ka. Nasayod man siya kung maluya ka. Nasayod man siya kung mahadlo ka. Dili ka na mahitabo kay mo dagat man ka. Maundang man ka. Magpalayo man ka. Dili ka na matuman ang promise diya sa verse 6. Gusto man gud niya nga kanang number 6 ipanghitabo na dito pero sumala sad sa pagsunod nimo. Dili man na maingon nga. Mula ginagiingon ka ganina. For by grace are you saved. But, blessing gani, in Deuteronomy chapter 28, if thou hearken diligently, na agyoy correspondence nga imuhang himuon ang blessing moabot. Dinhi makita nato giingon lagi, ay naghadlok. Kaya kanang verse 6, mahitabo lagi na, mag-divide lagi mo. But pasabot, kung nakadala ang Ginoo nila gikan sa Egypt padulong sa mao nga tampi na ni nana ni sa tampi. Ano doon lagi kay ba? Nanaw na kita na ni mo da. Bahin lagi mo diha. Mahitabo lagi ning magbahin mo. But be now be strong and of good courage. Be not afraid, neither be dismayed. Ay lang ka discourage. Ay lag kahadlok. Bahin lagi sa unahan. So, nganong kusganon kayo ang Ginoo nga mi mando ni Joshua, kay naa na siya gipakita, unya, muhimo na siya, lain na sad, nga ipakita. Nga milagro. Nasa karon. Laktoron na lang itong pag-istorya. Pagtabok nila. Nahimo ba dahil ni Moses itong pagtuyok-tuyok nilo dito na tumpag ang kural? Di ba wa? Dito ni Moses, mga milagro makita. Ang Ginoo nag-uban. Sa panahon ni Joshua, paglabang na, pagsunod na nga wagi siya nahatlok, hala, tuyok! Sunda lang ako ngayon, hala, tuyok! Tuyok. Unsay gihimo sa Ginoo, di ba? Kung imong tanahon, mas labaw pa kay naobserbaran niya ngadto ni Moses. Munang lahi-lahi gid og blessing ba? Depende sa imong pag-ubi sa pulong sa Ginoo ba? Lahi-lahi gid. Munang si Joshua gikumbinsi gyud sa Ginoo. Ang Dios gusto pang mupakita og dugang milagro in verse 6 nga mahitabo na in verse 13. Remember the word which Moses, thy servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest. Kaya nga naman, di anak man pagsulti sa Ginoo. Nga, nag-ingon man ko ninyo nga, sa panahon pang Moses, nalagi pahulay.
Pero maluya ka, mahadlo ka, ma-discourage ka, di gimo ka pahuway. Pero og di ka mahadlok, di ka maluya, lig-on ka, mahitabo gina siya. Makapahulay ra lagi. Dili na ingon makapahulay. Kana bang ma-enjoy nimo ba ang blessing ba? Nga mintras lig-on pa ka, ma-enjoy na nimong blessing ba? Nindot ka, ano ko malipay ko maglantaw dito sa mission conference. Ni ko, Lord, salamat nga na mga nag-una nga mga pastor. Makita nato nga sa unang panahon, ang mga pastor, loy kayo. Loy kita naon ba? Kung makita ni mo ron nga kuyo silang pamilya, malinawon. Unya, ni apel po kog linya ganiya, bisag dili pagod akong sakinan, God. Ni apel pog linya itong akong sakinan dito sa ilahang mga sakinan nga mga nindot. Ito na, nilid ito ba? Pwede ko na ako, nulman, God. Kita na po ko, Lord. Anak na ko gina, Lord. Ni una man ni sila, sakto ra pod nga piyalan nila. Pero nahibalo ko, Lord, nga nagsunod mi, mapiyalan sad mi nimo. Ang amo lang, Lord, tagae lang yun mi og courage. Tagae lang yun mi spirit nga di mi mahadlok. Tagae lang yun mi, Lord, nga di mi dali ma-discourage ba? Ay, makita tag magpabuyag, no? Madamay na lang ng tanan. Kung anong magsige matagtutok anang usa, atong tutukan nato itong mga nagtarong, mo atong tarungon, kanang magpabuyag, problema na nimo. Basta kay ang among trabaho, pagsulti, pag-guide, pagkumbinsin nimo nga atong Ginoo na giandam sa unahan, basta musunod ka, i-bless sa Ginoo, pero magpabadlong po ka, wa po kay may jamo. Na may sa Ginoo, na may magmasinugtanon, di ka tumi mong tanawon, i-bless ka ni sila sa Ginoo. Someday, i-bless ka ni sila sa Ginoo. Munang giingnan nga, ay pa-discourage, ay pagluya-luya. Ay kahadlok. Kaya tinuda sa ministry, paisugay gad. Paisugay, patigahay. Saan ang patigahay ba? Pabagaig naong ba? Pabagaay maginig naong ni ministry. Labi nagbago ka, ay na magpaulaw-ulaw kag di ka bagag naong. Di ka magdugay. Mo man yung pasabutan eh. Verse 9, have not had come, be strong and of good courage. Be not afraid. Neither be dismayed. Kaya mahitabo lagi na. Gusto pa kong mapakita ni mo. Huwag kahibulungan nga mga butang. Asa man ni mahitabo? Dito sa katawhan sa Ginoo. Sabi ninyo, in Galatians chapter 3, verse 29, ato gining i-grab ning opportunity ha. Ano? And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Kinsa man din ni ang idala ni Joshua? Nga gipramisan dito sa lugar nga milk and honey, nga makapahulay sila, nga magbahin sila dito, kinsa man din ang Ginoo? Di ba ingon man na diha, Ginoo ni Abraham, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung gibless ng Israel, nga dugay na kaayong panahon gipramisan sa Ginoo nga hangtod karon gifulfill ang promise sa Ginoo, walay rason nga di po ta mapiskan sa promise sa Ginoo. Pero mo lagi ay kadlok. Ay ka-discourage. Normal na nga dunay problema. Normal nang dunay tentasyon. Normal nang dunay mga panahon nga murag laay kaayo sa Kristohanon kinabi normal na. Mabito nang gay na nga ay kaluya. Kay maluya gyud ta. Ayaw ka hadlok. Kay mahadlok gyud ta. Hadlok kung hadlok. School laging kay. Hadlok ko. Ikaw ko na magpa-school college be. Nga salig ra kas tuhod. Salig ra kas Ginoo. Pero salamat na lang ang Ginoo saligan. Ginoo gyud nga mangangha ka. Hadlok ko anak ko. Testingan taning Ginoo. Kay promise man niya.
Karon lipay ko. Kay eskwela na. Usahay, makita pabor-pabor man kay suod man siya siyang mami. Mami Ros. Kay pag ingog ka dito, kay ah, nan kay gikuha man si Ginoo si Ate Ros. Ko Lord, takos giniri sa pagtuog, pagsalig ba. Karon nagmisyon pa jud ko. Murag kahadlokon nga murag di. Ingko claim ra gid ko sa promise ko Ginoo. Daan na tangga sabot. Kanang Ginoo sa mga pastor nga tagaan ni mog dagkong luti, tagaan ni mog daghang building, tagaan ni mog blessing nga daghan. Ang Ginoo ni Pastor Chris, gibutang ko nimo kay gi-develop nimo, gusto nimo ma-develop akong pagtuo, parihang Pastor Chris, wala ka nga nausab nga Ginoo, matistingan gid karon. Kay magmisyon man ko. Musunod man ko sa imong tawag, matistingan gyud karon. Pag abot didto sa Kakawan, nagampo ko, Kakawan pa na. Ingko Lord, matistingan gid ron. Kakawan man gini. Akong asawa nagdukdok atong mga mugbong kahoy. Ako naglingkod ko, naglantaw ko nila gabit-bit sa sundang. Ko Lord, matistingan gini. Di man sa digo pug komuto nga gidala ko dinhi aron imuha kong kulatahon. Isugo man ko nimo. Tumundo na ako nimo isugo. Tistingan gini. Be. Barugi ko og simbahan re kanang building. Pabarog diri. Kaya mo sa man, magsigog sulwining dito. Wala yung barog. Man ako natapokon. Aning Kakawan. Kada kong uwaw nimo. Dili ka mauwaw. Nauwaw, manggalay ko nga nagwali ko dito sa Bidyo 5. Lord, kung wa ka na ulaw, nga nagwali ko sa Bidyo 5. Kaya Bidyo 5 may primero akong simba. Namang pasimba dito. Bidyo 5 man. Kung wa ka na ulaw, Ginoo ako na uwaw. Medyo ko nalipay kay hindaghan ang tao pagka alas 11. Buwa, nangusog po ko wali dito. Kaluwasan ko di wali. Pala kaluwasan. Lingkod itong mga tao dito. Nandaghan. Abi na ko og niadto kay maminaw og wali. Naghulat ang muundang ko kay manganta sila. Asa ka na? Ko Lord, kung wa ka na uwaw, ako na uwaw ko gamay. Pero hilang, baga na makugnaw. Pero mas mauwaw gyud ka. Aw di ka, ikaw. Basta usod Domingo, diri gyapon me. Pagkasunod Domingo, bento gyapon me, nilhig si iba sa mga iti kay bertuhanan ng manok. Iti, ang kayo pala, nilhig si iba. Kuskus ko sa bangko ang lingkuranan kay naay mga iti nga nagtapok pa, kuskus simba ta. Na ang katubang yung lamisa nga butanganan sa katubang ano sa tawag no kanang ilang kan ngita bitaw kag asa tong why dilayla katubang na. Sumbos na dagko kayo duha ka buok. Padaplen. Bulihan tog Bible. Kuha sa microphone sa Bidyo 5, di lang pasalidahon. Kaya ang magsalida dito, man nagpanti man, why salida, kanirang microphone. Wale! Ko Lord, nanapod me, wale me, simba magid me, simba magid me nimo. Kitaon yun nato ni. But the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses, and the God of Joshua, ato pong Ginoo. Amen? Unang ako, di ko manganghana. Di ako mangangha kay Lord. Maghulat ng kung unsay imong laing trabaho na sad. O, di sa grasya sa Ginoo, nitukod. Wali na. Ginoo, way bongbong. Walay bongbong. Ikaw Ginoo, kanang nigwali na ko, disturbo man gyud kay nigagi sa mga kaila. Pastor, moana po nagwali, muhunong ko wali. Okay, moagi man nagmotor. Aga na ni pastor. Apa mga batasan? Mana punya kita pun kay anak po ta nya, tingala po tong membro, ligi po ng membro dito. Nagsimbahan. Gisiradaan sa Ginoo. Laktod nga pagkaistorya, gitinuod gyud sa Ginoo ang iyahang trabaho. Na mahadlok pa ta. Ko Lord, wala man gid ko nahadlok. Kay kun mahadlok ka, maurang pataya. Pag di ka mahadlok, patay gihapon. Pilion na lang nako nang di ko mahadlok, bahalag mamatay. Be, mahadlok ka, matay gihapon ka. Madiscourage ka, matay gihapon ka. Ay, nagadiscourage, kay mura pataya. Kanang reg, madiscourage ka.
Nganom na magtinalaw ka, nganom na mudagan ka, di ka mamatay. Mamatay niya ka. Pero alkansi ka. Kay ang promise Ginoo di mahitabo sa imo ha nga gusto man niya nga kumbensihon ka kay gusto pa siya nga muhimog kahibulungan nga mga butang. Kung magtan-aw ko sa ubang mga pastor, nadagko nagmang simbahan, amen. Salamat sa Ginoo. Ano, Lord, lahi pud ka sa ilaha. Ang imong gihimo sa ilaha. Lahi pud. Ang among gipanlantaw nga himuon nimo sa moa. Pero mo lagi naay command. Naay command. Og ang command doon ay hinungdan nganong porsigino nga ni command ang Ginoo. Kay naa siya gustong himuon nga kahibulungan pa sa atong kinabuhi. Wala may problema. Kung atong tanahon, in Ephesians chapter 3 verse 20, tanawa gani. Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3:20. Di ba nag-ingon niya, now unto him that is able to do exceeding abundantly above that we ask or think. Usahay, Lord, kailan ni? Pero kana imuhang gihunahuna, kana imuhang gitawag og gipangayo. Nakabantay ka nga di ba? Masubra ang ihatag sa Ginoo? Masubra ay. Masubra. Mubito rin na. Now unto him that is able to do, kisa ba ang Ginoo? Exceeding abundantly above all that we ask or think. Munang dili na dapat mahatlok sa pagsunod sa Ginoo kay ang atong gipangayo o ang atong gitihuna-huna mas labaw pa ang ang himuon sa Ginoo ana. Di mo man ba nga ang Ginoo di gid malimintahan. Mo bitaw nang giingon di as Ginoo. Open thy mouth wide and I will fill it. Ngano mang pangangahon man tagdako kay gusto ang Ginoo nga puslan man nga mangayo ka. Puslan man nga gihunahuna nimo nga tinguhaon. Muhatag man Ginoo pero mas labaw pa anak. Kay makahimo man siya. Katawag ko itong wali. Sa kinato, tulo ka bulan nga kaog tangkong. Hindi ko una-una ba? Sa una pa mo kadungog anang naay missionary nga tulo ka bulan straight buntag uto hapon tangkong ang gikaon. Nga hapit na lang kuno ang ilahang tingog muiwik. Muiwik. Ay ang tangkong ingon na ko ba ito? Lahi pod no. Gipaagi sila gingon ato. Lahi pod. Kay arang di ba mutugot ang Ginoo muhatag og ginato nga di nimo kaya. Mamatay ilaha. Kung lahi po doon sa grasya sa Ginoo, ako adili man tangkong. Saging. Saging ba ka na? Visit si Ibag. Ana siya gusto kasakong saging. Ingko, amen. Salamat sa Ginoo. Mahurot pa ba kung nagkaon na mo na saging? Prituho naman, sugbao naman, lungago naman. Banto kayo, busog. Kalahi po, no? Imagine ko ba? Lahi po lahat, no? Tangkong po nilang na-observan. Ako, saging po. Dayon, ang pinirito, Pastor Chris, pinirito, ununan. Pag-action o pag-molds na, kay pugong-pugungan nga makaabot o Birnes o Sabado, kay pagka-Domingo pa man na ay mga offering, mumolds naman na, hugasan, prituho na po. Pag di na po mahurot ang pinirito, nga na, murag sumo na po na, bason o gamay suka, tubig, ununa na po. Alay po ng ilahan, no? Alay, gano'y trabaho ang Ginoo. Ang amuang naobserbaran, gipasabak man to og saging, pero gitagaan masadong manok. Alay po. Pero maurang Ginoo Ang katapat lang, sunod lang, I lag kahadlok, I lag ka-discourage. I lag ka, lahi lang. Ano ko, Lord, salamat, Ginoo.
Naay gusto ang Dios nga mupakita pag mga milagro isip sa ato ang mga sulundon, sa atong mga gipangayo o gihuna-huna. Kani pong atong gitinguha. Natay gitinguha nga para sa kamiyaan sa Ginoo. Amen? Nindot maginang mahimo ta nga ana bang ni istorya mi brad ko kaganina sa dali na huno. Nagtuo ko nga sa una sibur gyud ko. Pero ang Ginoo mo'y naiplano nga nakaabot ka. Aron ang imong kinabuhi adunay meaning. Kag didto ka sa Cebu, siguro ang imong kinabuhi why meaning. Dili masayop ang Ginoo giluwas ta. Dili masayop ang Ginoo nga gibutang ta sa church. Aron adunay meaning ang atong kinabuhi. Idigbiya nato aning kalibutan. Kay gusto ang Dios nga mo prove sa iyahang trabaho diri sa atong kinabuhi. Aron ang mga nagsunod nga mga henerasyon kanang cutie. Unsaon man pag-prove nimo ni kung makakita na siya nimo nga why blessing ka. Makumbinsi pa ka na nimo. Ang bati lang ninyo mga young people, mga batanon, mga kabataan, kundi mo kakita sa trabaho sa Ginoo. Kay kamoy alkansi. Sometimes usahay mga daghang magkristohanon magmahay. Ngano na pastor kung papa ay. Di man taka diska. Di man taka laaw-laaw. Hey, sultihan ta mo. Pasalamat gumong na pastor mi. Kay wa mi na pastor, nagtuo mo kamura. Ang anak, dabakrad ko no? Di sila magpasalamat na Kristohanon ta. Di mo magkapasalamat mga anak nahimong Kristohanon yung ginikanan nga na simbahan. Kay klarong safety. Di ba mga ginikanan na yung mga anak magmahay. Nganong ni Kristohanon man ni akong papa? Nganong na pastor man ni akong papa? Hoy, ang inyong papa wala na ang Kristohanon. Daghang kabit na. Purting gubutan ng pamilya na. Di mo pasalamat kanindot anak. Ngano man? Kanahimo kang Kristohanon pagkubinsi sa imong mga anak na himuon ang Ginoo ninyong ginikanan aron pagkubinsi sa imong anak nga magtarong na. Kay gusto pud siya nga pakita kay bulong ang butang niya pod. Aron sa mga nagsunod nga henerasyon ana, testimony po na sila. Oh, di ba? Ato ta. Direta. Tanawa. In Mark chapter 11. Nawali na ako ni dere. In Mark chapter 11, verse 20 to 24. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursest is withered away. Saan? Nalaos itong imong gikuan dito. And next, 22. And Jesus answering said unto them, have faith in God. And 23. Tawa. For verily I say unto you, that whosoever shall say into this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe in that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Ang sama imong makuan din na, verse 24. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Nga naman, maura man di ay na, maura man di ay na ang basihan sa Ginoo. Aron matubag ang atong gipangayo, faith. Pero dili man ka makabaton og faith kung mahadlo ka. Dili man muligaw na imong faith kung ma-discourage ka. Unang ingon Ginoo, ay ka-discourage. Ayaw kahadlok. Ayaw kaluya. Nga naman, ihatag lang lagi na. Hindi ka gusto kong mupakita pagkahibulungang butang nimo. To convince sa nagsunod ninyo.
Kitang mga nagauna nga magkristohanon, kung wa tay blessing, usaw na to pagsulti sa uban nga nagsunod nito. Be. Usaw man ito pagkumbinsi sa atong mga anak, magtarong lang tadong, magtarong lang taday, kinalagi blessing. Unya imong purol buslot. Dili oy. Ganong nainana ang Israel? Kaya ang ginamagod, gusto siya nga magpaila, lahi siya. Sa atong kinabuhi, gusto ang Ginoo nga di ta mahadlo, kay gusto pa siya nga muhimo kay bulungan pangbutang sa atong kinabuhi. Dili tama na ba? For example, ikaw kang na-save. That is kay bulungan na ay. For by grace are you saved. That is miraculous. Miraculous ay. Nga na-save ka. Tarawal ka ng naong ni muda, naong pa lang ni muda, nagika ngayon maluwas. Milagro sa Ginoo nang maluwas ka ko ay. Ay naong ni mo ngayon maka-impirno God. Sabo tas giging. Giging na partner. Oh, wala. Wala ay. Milagro na ay. Batasan na to. Ugwa na luwas. Ambot lang. Times 5 guro. Napay atong mga batasan. Napay kinaiya. Lahi ba ni kinaiya batasan? Ba? Bantay ka? Lahi tag kinaiya, lahi tag batasan, lahi tag kinabuhi. Ay sulod ni. Ah. Lahi batasan, lahi kinaiya, lahi mga gipangbuhat, lahi mga kasalanan. Pero usara ang kaluwasan, grasya ra. Kahibulungan ay. Kahibulungan gina. Nakabantay ka nga human ka nga giluwa sa Ginoo. Na i-promise nahimo kang anak, na kay sulundon. Nahimong Dios nimo, ang Dios ni Abraham, sumusunod po ka. Pero dili na mahitabo nga madawat nimo ang mga sulundon kung talawan ka. Ma-discourage ka. Sa pani? Madismaya ka. Usa man ang madismaya? Kanang dismaya, bunga na sa luuran. Usa man ang luuran? Dugay na kayo kong kristohanan. Wa pa man nagigihatag na ka. Dugay na kayo na hapit na ko na lapas kalendaryo. Pamlagi ko na minya. Oh, ayaw. Ayaw ka, luya. Ayaw ka dismaya. Kay basin, unya, o ibutang sa Ginoo, maminyo ka, unya, dili, diha, sayang kabubuton, agkoy man gyud. Hulat lang gud. Naralagi na. Pa, kung nay mananghid nimo pa, unsa po imong reaksyon? Engko, simple. Patanawa ko sa imong bankbook. Ikaduha, kinsa nang membro, patanawa ko sa offering. Anong naman? Kung wala na si Pastor Chris, musulti ana, akong ibalik na. Akong ibalik na. Ay, Clyde ay. Diha, may istorya ay. After slide. Buhay pa ka, Clyde? Tara. Dari na istorya, Clyde. Yung si Pastor Chris, dili na to usbon kung gusto tang maglantaw nga i-bless ang mga young people nga nagsunod. Faithful sa giving, faithful sa iyahang, kana bang kapiyalan ka ba? Kay kundi ka kapiyalan, wa kay tinigom. Nanghid. Simple. Tanawa ko sa imong bankbook.
Sunod, kisa man ang membro, patanawa ko sa iyang sleep. Problema. Kano, faithful. Hanap. Sige. Pananghira. Ako na lang giandam daan na ato ang dughan na kay mga babae man natong mga anak na magi mananghid na to. Oh, di ba? Oh. Oh, tanawa kamong ka plano-plano diha. Tanawa ng bangbok nyo diha. Naisod. Ha. Nya kanang bangbok ka naisod ha. Kay purti nang mahalas palaliton. Kay dili na lang pusto, dili na lang ato magunahuna ta nga Sister Miller moamot ni. Ha? Si doktora maamot ha. Pagpalahi sad. Pagtanaw dito. Sunod. Patanawa ko sa imong sleep. Kanong anaw na muna? Kanong anaw na muna? Gusto mi nga makatagamta mo og dagko nga blessing. Nga lahi pod ang blessing sa inyo ha. Di ba inana po kako no? Pastor no? Uno? Oh, wow. Di ba? Enjoy. Nindot kayong. Usbon din na to. Di maginato kalimtan. Nga bitaw ng uban, simbahan, dili ko no hisgutan, nagtong nangamatay na. Dahag dili hisgutan, dili ko no hisgutan ng pastor, kaya nangamatay na. Masamot na kong hisgutan. Kaya nga naman, the Hebrews 11, naadya ang mga heroes of faith. Hisgutan, buhi na. Muna akong giingnan si usa sa mga asawa. Pastor, maayo pa ka, kay mo hingalan pa ka sa pastor dire. Di na gid mahinganlan dito. Ako dili sa amo. Bisag asa ko magwali ang ngalan ni Pastor Chris, ako ginaiwali. Kay wa ko nahimong ingon ani kun way pastor nga gigamit nagkuan ako. Nagmentor nako. Ngano man mo nang ipasa. Si Moses mao ang command gihapon sa Ginoo iyang gisunod. Pag-abot ni Joshua mao gihapon. Subot pasabot, maura gihapon. Atong isulti. Kay wala naman yung mga tawhana, maura gihapon atong himuon kung gusto tag blessing. Mo nang number 3, makita na, number 2, makita nato din nga gusto pa ang Ginoo nga mopakita kay bulungang butang nato. Tanawa. Kani, nawalin man po na ako ni. Psalm 145. Psalm 145. Verse, asa mo tao nga verse? 16 og 19. Na akong sigbalik-balik, magwalis, mga pastor. Kana lang bersikuloha, mga pastor, namong kauban, nga mga bag-o. Tanawa. Thou openest thine hand and satisfies the desire of every living thing. Asa ka na? Puhunan na, desire na. Pag-abot sa verse 19, tanawa. He will fulfill the desire of them that fear Him. Pero wa kay kahadlok sa Ginoo, mo nang manalaw ka, madiscourage ka, madismaya ka. Pero nakay kahadlok sa Ginoo, respeto ka sa Ginoo, dito magpakita ang Ginoo nga iyang i-fulfill ang desire sa mga dunay kahadlok niya. Another verse, and 37, Psalm 37 verse 4, delight thyself. Atong reason. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Naagihapon. Fear ganina. Karon, delight na sad. Usa man ang delight, pahimuta lang gid ang Ginoo. Kanang desire mo ihatag ra gina sa Ginoo. Pero di pud malipay ang Ginoo, di pud siya kalihok kung talawan ka. Sakto gid no kana ko sigog pamalandong ba, sige sila wali dito ko. Dota gid no. Ko Lord, maminaw lang ko sa wali. Maminaw lang ko sa wali. Kay mauwaw ko muwali sa mga karaan nga mga pastor na kami bag-o pa. Maminaw lang ko Lord.
at tubangan di ko kaduha ka bangko gyud. Lahi sad no. Lahi ang desire sa akong kasing-kasing. Lahi pud ilaha. Get fulfill sa Ginoo kaning desire nako. Kung himut-on lang nako ang Ginoo, ihatag ra ni sa unahan. Naday nang ngumusta. Kapalit na mong sakyanan. Kung na, porti na daghanan sakyanan dito. Daghanan sakyanan. Karon gawas mo ko, gadla ko sa puti. Sa muna na, ikaw dila hinulman ra ni. Kay gipatisting pa mi. Kung masaligan ba, hulam-hulam na sa. Pero nakibalo ko nga sa umabot nga adlaw, nara na, ay. Yun na. Hulat lang. Kay wa pa nagbahinay sa blessing. Kay gusto pa sa Ginoo nga di ta mahadlok. Gusto pa sa Ginoo nga di ta magsig ka discourage. Di ta pa gusto sa Ginoo nga mas dismaya. Kung sa panid, gusto sa Ginoo nga talawan ta. Di ba nagsunod nga mga verse ana? Di ba bahin? Bahinay na. Number 3. Di nato to ganon. Number 3. Ang Dios gustong muhatag na sa iyang mga saad. Mag-una ang requirements, sunod ang saad. Di ba, gauna, verse 9, paghuman sa verse 9, pag-abot sa verse 10, ingon din, then Joshua commanded the officers of the people saying, pass through the host, and command the people saying, prepare ye victuals, for within 3 days ye shall pass over the Jordan to go and to possess. Agi bahinay na. Nganon, pusigido kayo ang Ginoo. Ngainan si Joshua, ay kadlok. Ayaw kaluya. Pag inisog, kay sa unahan, bahin na. Saan ang bahin? Dalang blessing ba? Bahin no? Hey, but pasabot Kristohanon. Karong gabi iba, ayaw kadlok. Ayaw kaluya. Pag inisog, kay naanay blessing, bahinaw no na lang. Gusto na siyang muhatag pag-blessing ba? Gusto na siyang mupial. Pero makitaan sa Ginoong talawan ka. Kung gusto nakitaan sa Ginoo nga ikaw sig ka discourage, sayang. Gusto na unta siya nga muhatag sa blessing. Hapit naman eh. Hapit na rin eh. Kani nga mga bersikulo, wa na ni. But pasabot pa. Masimhot na nimo ang baho ba? Murag sa Amerikano gaganina. Nice. Nice man. Pag-ukab sa silupin, humba! Lingawa sa Amerikano ikaw sa humba. Huwag humba sila hagod. Kando siya sa humba. Why kanon, humba rin ikaw. Sumura ka ato, no? A blessing. Nga naman, alang kanindot na gyud kaayo gid unta sa blessing nga i-enjoy na nato. Pero kung makitaan pagali sa Ginoo, nga mahadlok pa ta. Kung makitaan pagali sa Ginoo, ma-discourage ta. Kung makitaan pagali sa Ginoo, nga talawan ta? Saan talawan? Kaning, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be dismayed. Napagali ni sa ato, malangan ang blessing. Pero kung ato ning hibuhaton parehas ni Joshua, ay kadlo ka. Kay sabot na, kuan lagi mo na ina yung mga tawhan. Anda mo diha kat pabos unahan, blessing ni. Nga naman, gusto nga ang Ginoo nga gikumbensig niya, kay gusto ang Ginoo nga bahinay na. Gusto sa Ginoo nga ipa-enjoy na nato ang blessing. Amen? Na-enjoy na ba nato ang blessing? Di pa na mao. Dili pa gina mao gyud. Dili pa na mao. Nga blessing. Gusto ang Dios nga muhatag na sa iyahang mga saad. Kaya asa siya muhatag una. Siyempre, ang ma-enjoy gyud katawhan sa Ginoo, pero mag-una tus pastor, mga membro, no? Hinduta no? Kanindot no nga ang pastor na-enjoy na niyang blessing. Ngano na-enjoy ang blessing? Kay diha gipaagi sa inyo ang blessing. Na-enjoy na nato tanan. Taninduta gyud. Sayang ang Pastor Chris no dugay sayo siyang gikuha. Lami gid katong duwa na mo dito og nas Pastor Chris ato.
Ay, kanindot kayo. Dagko gali kay ba ang mga nanantad. Wah! Wah! Samot ang naligid ko. Hasta kay. Pero naligid ko, pero inartista ko to. Kay dili naman ta kasikat pag ayo pagsagang anak kay dagko. Ligid-ligid lang ba? Ligid-ligid. Pero sakit ba akong tuhod, oh? Oh, na, sakit gamay. Pero enjoy kayo eh. Kano anak, kanindot good. Desire gid na sa Ginoo nga mag-enjoy ang iyang katawhan. Amen? Ang Dios gusto na nga mo bahin na, blessing na. Sa mga leader, sa mga pastor karon, salamat kita ko sa mga pastor. Oh, hindi tali, lingaw na kasi ng mga pamilya ba, magtanaw ko. Amen, amen, salamat. Maghatag na ko kadasig ba nga, padayon lang gid ka sa unahan. Naagid ay blessing. Kaning mga ginsakpan. Saan na ginsakpan? Nasakop ba? Mabitaw ng si Moses, si Abraham, sa diha nga gi-bless si Abraham, ang kuyog niya sa iyahang panimalay, di ba gi-bless? Example, kinsa? Si Lot. Blessing yung kayo ning makakuyog kag faithful sa Ginoo. Kay maapil gyud ka sa blessing. So ngunang kamong mga nagpuyo og balay sa Kristohanon, i-grab na nga opportunity oy. Kay ang blessing diha naapil ka. Oh, pagpuyo na mo diha ni Pastor Chris. Di na enjoy mig blessing? Oh, tinunay. Bisan og among tulganan sa una magkubi kay Pastor Jiki. High school pa na. Naa siya sa Katri, nami sa ubos. Si Crisar, si Rene Boy, duha ka Rene Boy, ako, dahil sa pikas atong sala, si Wanting. Oh, diami, taas. Karon, wa man sila nusunod. Luya man sila. Hadlock man sila. Pero sa grasya sa Ginoo, sa Dios at tanang may nagpabilin mi. Na-enjoy na mong blessing. Bastang ninduta. Sayangan no kanang pastor kasayangan. Nagkuyog man ni Pastor Jikis kagayan. Magunahon na ako. Mura ra gid gihapon og si Pastor Chris akong kuyog. Amen. Salamat. Kuyog kog mga nakatagamtam sa mga promise sa Ginoo. Naapog ko'y blessing makakuyog aning mga tawhana. Ug kana pong nanguyog nako, kamong nakuyog ba, kamong nagpuyo sa balay ba? I-grab ng opportunity na agay may blessing. Kung nang gipuy-an ninyo, na faithful na sa church, faithful na siya sa Ginoo, agoy, blessed gid mo dugang. Blessed gid mo. Pero mo palayo gali, kay nahadlok mo, kay isawg, maldita, sakang. Number 4, kaya ta magdugan diha. Number 4. Number 1, ang Dios nakapakita na sa iyahang trabaho. Ang Dios gusto pang mupakita sa dugang pang milagro. Katulo, ang Dios gustong muhatag na sa iyahang mga saad. And number 4, gusto ang Dios nga mugamit. Mugamit. And verse 1 og 2, Joshua chapter 1 verse 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord speak unto Joshua, the son of Nun, Moses' ministers, saying, unsay mensahe ani? Lumalabay rata aning kalibutan. Ang realidad sa kinabuhi, kanang nagamit ka. Pagkawala na ni Moses, si Joshua nagsunod. Moabot man ang panahon, mawala naman pud mi aning kalibutan sa kuan sa Ginoo. Nganong gusto ang Ginoo nga ila aming kubinsihon nga ayo kadlok ay kaluya pag inisog gyud. Kay kanang nagsunod, kung makakita na sa trabaho sa imong kinabuhi, gamiton po na sila sa Ginoo sa plano sa Ginoo. Salamat, wala na si Pastor Chris na yang mga anak. Naami nga iyahang mga naminturan. Munang salamat nga naa po dayang amo ang rule sa amo ang kinabuhi nga sa diha nga i-bless na sa Ginoo. Nga gusto sa Ginoo nga ay kadlok
Ayaw kaluya, kay maabot ng panahon, nga wala na ka. Mugamit pa biya ko, atong mga nadasig nimo, ang atong mga tao nga nakakita sa trabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. Anak ko, Lord, salamat, no? Nakaanak ko ba ko? Lord, salamat. Nga na church. Pero ba church sa una diri sa nihisgutan ni Pastor Jojo kaganina. Tinuod gidi ay. Ang church sa una nga Baptist diri sa Tubol, sa Lanao. Wala gid diri sa Mindanao. Ligan, Pagadian. Wala nang maranding, wala pa ni. Wala. Pero tanawa, ang blessing nga gibubo sa Katipunan gigamit tong mga nakatagamtam sa blessing sa Ginoo didto, gigamit ng langyaw. Nagpaila na sad sa Ginoo. Katong Ginoo nga giwali sa Katipunan, niabot sa Baroy, niabot sa Maranding, niabot sa Magsaysay. Ang tod karon hapit na niabot sa mga kabaranggayan. Kay ngano man ang Ginoo mo gamit gidi ay. Hey Christian, gusto ang Ginoo nga di ta mahadlok, dili ta maluya, dili ta magtinalawan, kay ang Ginoo gustong mo gamit nato nga mapaila siya ngadto sa uban tao. Mugamit ka ng taong talawan. Katibito kang Gideon, kamante katong kang Gideon. Pila to sila kabuok nagtapok atong panahon na. Daghan. Pero pila rin nagamit sa Ginoo? 300. Kinsa man itong mga tawhana? Katong di mahadlok. Bisan sa ilahang kagamay ra. Pero tanawa, tungod kay nakita sa Ginoo nga di sila mahadlok. Wa sila na-discourage, bisag gamay lang sila, wa sila na-discourage. Sige. 300 na sa Pirmero, 40 naghanap. 40 naghanap. Lingaw kasanan. Muisog biya ka, basta daghan mo. Dito na mahibawaan kung gamay na. Kung tinuod, bagi kang isog. Karon 300 naman sila. Hadlok ng tinuod. Bisan pag unsa kadaghan, basta ang Ginoo dapig nato, kinsa may against nato. Muna nasabtan. Mugamit gidi ay siya. Christian, paminaw. Ayaw kaluya. Ayaw kadlok. I-bless ka sa Ginoo, kay gamiton ka sa Ginoo. Kay gamiton ka sa Ginoo. Asa man ka pwede magamit? Sa buluhaton sa Dios. Alangan og ato gamiton tong mga daghag malita. Nga dili man to blessing gikan sa Ginoo. Ila ra pud to, problema na nila. Basta ang blessing sa Ginoo ipiyal sa katawhan parang magamit sa buluhaton sa Ginoo. Mupiyal ang Ginoo og panalangin aron mapaila ang Ginoo nga naa siya nga Dios taliwala sa mga kaluya, sa mga ka-discouragement, sa agoy. Ingon lagi to si Pastor Jojo. Pinangga ko itong Pastor Chris. Hilak sa ganina. Sige lang akong kikita siya. Bira niya. Gimingaw siya. Kung gimingaw ka, mas labaw na mi. Kay bingaw mi kasaba. Gimingaw sad mi sayahang dasig na mo sa pagtuo. Kamo nakaabot ni Pastor Chris. Mingawon mo no. Ngawon mi ay. Ngawon gyud, mo nang di ko muundang. Nay ito. Taruwi na. Paminawaga si Jordan magwali, di ba murag si Pastor Kobe. Kay pagwali man po na ko siyang people siya. Mura man po kag si Chris. Iko. Alisod pod. Ang mentor, depende man sa mentor, no? Na yung people ay. Itong pagwali sa ano. Amot matingala po ko ito. Nga no pod. Kaya nga naman, depende di na sa mentor. Kung ang akong mentor na ikaisog, di mahadlok, bahala ko na na. Patakdan ta, mo din na si Joshua, giremind na lang siya. So karon, dili naman ta mahadlok. Kaya nakapastor man tag di mahadlok, nakapastor man tag Biblia lang, walang personalan, giremind ta karong gabi ayaw kadlok. Ayaw kaluya. Ayaw kadlok. Bahinay nag-blessing. Nanay mga blessing.
Ready na nga ihatag. Nga naman, kay gamiton ka sa Ginoo. Nga kanang blessing mo paila sa Ginoo. Number 3, la katapusan, aron matabang sad ka sa uban. And verse 14 tanawa. Your wives, your little ones, and your cattle, na mga katauhan bang katubang gibless na sa Ginoo. Bahin na sila. Na may mga pamilya nga naa dito, ni Ruben, nga dili sila gustong mo mutabok dito. Gingnan nga, maglingkod na mo din, di mo mutabang dito. Tabang isa to niyo, saan mo mubalik? Unsa message diha? Once nga mupiyal ang Ginoo, dili mawala ang atong obligasyon sa isig kausa. Naagyud tay pag tinabangay gid oy. Kay mo i-purpose na sa Ginoo nga kabaluta tinabangay kung nanay mga blessing sa ato kun naa kay masat. Tabang. Kay ang Dios mohatag sa manggi hatagon. Salamat sa inyong paghatag. Grasya sa Ginoo. Nagngita-ngita mi atong silupin papel ko. Mang, magsugod na kog limpyo sa likod. Sugdan na to ni kay dili na to sugdan ang atong project. Dili mahitabo ang Philippians 4:19. Unsa may Philippians 4:19? But my God shall supply all your need. Kano sa siya mo supply? Kung naakay need. Karon, kung wala tay need nga atong himuon nga project sa simbahan, unsa may pag-supply sa Ginoo kung wala kay need? Pero kung nagkinahanglan kag lansang kay naa kay need kay imong tagahaan ka sa Ginoo. Ingko dili ma-apply nini ang Philippians 4:19 kung wala tay need mo nang sige magkanal gikusog si manam kanalan ako to anam-anam mo kalublak pa kana aron naay supply kay naa man kay need kung wa kay need why supply alangan pod wala mo hatag siya nga wa ka na kinahanglan pero naa kay kinahanglan ihatag niya kay gusto siyang mogamit nimo. Salamat na may generator. Salamat sa Ginoo. Na di na mahadlok ko kay kuryente. Andar. Di na apektahan na. Salamat sa Ginoo. Church, karon mo ang sa atong conclusion ba? Ayaw na duha-duhai ang Ginoo. Tumana lang ang mando sa Ginoo. Buhata ang imong parte kay buhaton ang parte sa Ginoo. Ang iyang gingon, be not afraid. Be not dismayed. That is command. The call, the purpose or the reason of the call. The cause of the call. Kay gudili ba na siya good mutawag kung walay hinungdan. Naagi hinungdan. So sa atong pagsunod, naapunay resulta. We enjoy the blessing para magamit sa uban. Kaming mga pastor, i-bless mi sa Ginoo para pod sa nagsunod nga tabanganan. Manindog ta magprita. Thank you, Father, sa imuhang girimay namo. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Moses. Nasunod usab ni Joshua. Apa nagapabilin ang imuhang pulong nga wa gid na usab. Nga ang imuhang ragidi ay nga katuyuan. Nga di lang gid mi mahadlok, dili lang gid mi maluya, mag-inisog gid mi. Kay ikaw nga Dios. Dios ka nga gustong mo bless. Salamat. Og i-bless Lord ang imong katawhan, ang mensahe, silyuhi sa hunahunag kasing-kasing nga pagabalunon, uban ang kalipay og kadasig. Nga diin di Dios magatubang mi sa nagkalain-lain nga mga problema, nagkalain nga mga trials, nagkalain nga mga challenges sa kinabuhi. Ikaw Ginoo magadasig namo through sa imong pulong ug kami malaumon Ginoo nga ang imong pulong mahimong mahitabo sa among kinabuhi. Tabangi lang mi, liguna lang mi, o padayon ka namong saligan bisan pa man sa among pagbulag-bulag ikan dinhi nga na ikaw Ginoo magauban namo magkapaabot sa matag panimalay nga walay kakulian. Andog himaya among ihatag da kanimo Ginoo pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Okay, atong i-recite koy. Okay. Ready go. Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong eskwela, sa akong pagkiglambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog, ug hangtod sa akong pagkatigwangon, ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay, nga umabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon o malig-on nga kaugmaon, alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo.
Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga malipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makakabot mak- mahimo nako nga magbalampuson sa pag-eskwela. Trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong mga antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf sa atong head pastor, Pastor J.K. Pontillas, God bless, og mayong gabi atong tanan.